Welcome to Sus Kalami. Dear Mami, ako po si Astro, 29 years old na taga Zambales. Sa edad kong ito, marami na ang nagtatanong kung bakit wala pa rin akong naging kaasintahan. Marami na rin ang nag-akala na baka sobrang taas ang standards ko, baka masyado akong nakatutok sa negosyo, o baka naman ay wala talaga akong interes sa pag-ibig. Ngunit ang totoo, Mami, iisa lamang ang dahilan. Hanggang ngayon, ay mahal ko pa rin ang nag-iisang babaeng minahal ko noong high school kami. Matagal na panahon na ang lumipas mula nang huli ko siyang makita. Ilang taon din akong nabuhay na dala ang alaala niya. Habang ang ibang tao ay nagkaroon ng iba't ibang relasyon, ako naman ay nanatiling nakatingin sa nakaraan. Hindi dahil hindi ako nakatagpo ng ibang babae. Sa katunayan, marami ang dumaan sa buhay ko. May mga nagpakita ng interes, may mga ipinakilala ng mga kaibigan, at may mga babaeng talagang mabubuti. Ngunit sa bawat pagkakataon, hindi ko magawang ibigay ang puso ko dahil alam kong may isang bahagi nito na hindi kailanman nakausad. Si Rina, Mami. Siya ang babaeng naging inspirasyon ng bawat pangarap ko. Noong high school, isa lamang akong ordinaryong estudyante. Hindi mayaman, hindi sikat, at lalong hindi kabilang sa mga taong pinapansin ng lahat. Ngunit siya, Mami, para siyang bituin. Maganda, matalino, at palaging napapalibutan ng mga taong humahanga sa kanya. Hindi niya alam na sa bawat achievement na nakukuha ko noon, ay siya ang dahilan kung bakit nagsisikap ako. Hindi ko man siya napaamin noon na gusto niya rin ako, sapat nang makita ko siyang masaya, Mami. Ngunit dumating ang araw na nagkahiwalay ang aming landas. Lumipat sila ng tirahan. Mula noon ay hindi ko na siya nakita muli. Sa halip na sumuko, ginawa ko siyang inspirasyon. Nag-aral akong mabuti. Nagtrabaho ng walang pahinga. Tinanggap ang bawat oportunidad na dumating. Unti-unti akong bumuo ng pangalan sa mundo ng negosyo hanggang sa makarating ako sa puntong hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa pera. Naisip ko noon na kung sakaling magkita kaming muli balang araw, may maipagmamalaki na ako sa kanya. May maihaharap akong tagumpay. May ipapakita akong dahilan kung bakit hindi nasayang ang mga taong ginugol ko sa paghihintay. Ngayon, Mami, ay kakauwi ko lamang mula sa Singapore dahil sa isang mahalagang business meeting. Maayos ang lahat. Nakaplano na sana ang mga susunod kong lakad. Ngunit isang tawag ang nagpabago sa lahat. May problema raw ang kumpanya ng pamilya Elizalde. Mabilis ang pagbagsak ng kanilang kumpanya. Lumalaki ang utang. Unti-unti nang umaalis ang mga investors. At kung walang tutulong, posibleng tuluyan itong magsara. Hindi ko sana bibigyan ng pansin ang balitang yun kung hindi ko nalaman ang pangalan ng kasalukuyang CEO. Si Rina ang CEO, Mami. Ang babaeng mahal ko. Ang babaeng hindi ko kailanman nakalimutan. Sa loob ng maraming taon, inisip ko kung ano na kaya ang buhay niya. Masaya kaya siya? May asawa na kaya? May mga anak na kaya? Ngunit hindi ko kailanman inisip na magkikita kami muli sa ganitong sitwasyon. Mas lalo akong nagulat nang siya mismo ang lumapit sa akin. Ako po mismo ang humihingi ng tulong. Hindi ko alam kung paano ko napigilang titigan siya ng matagal. Kailangan ng kumpanya namin ng investor. Hindi ko na alam kung sino pang malalapitan. Doon ko napagtanto na baka ito na ang pagkakataong matagal kong hinihintay. May kondisyon ako. Agad siyang napatingin sa akin. Ano yun? Alam kong mali. Alam kong makasarili. Ngunit natakot akong mawala siyang muli. Pakasalan mo ko. Ano? Hindi ko inalis ang tingin ko sa kanya. Yun ang kondisyon ko. Agad siyang tumayo mula sa kanyang kinauupuan. Hindi maaari. Kita ko ang galit at pagkagulat sa kanyang mukha. Hindi ko kayang gawin yun. Ngunit sa unang pagkakataon sa buhay ko, naging makasarili ako. Ililigtas ko ang kumpanya ninyo, pero dapat mo akong pakasalan. Lalong tumigas ang kanyang ekspresyon.
Hindi mo maaaring gawing kapalit ang kasal. Ngunit alam kong wala na siyang ibang malalapitan. Nasa iyo ang desisyon. Matagal siyang nakayuko bago nagsalita. Pumapayag na ako. Nang marinig ko ang mga salitang yun, ay hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o malungkot. Masaya dahil sa wakas ay magiging bahagi siya ng buhay ko. Ngunit masakit dahil alam kong hindi pagmamahal ang dahilan ng kanyang pagpayag. Napilitan lamang siya. Napilit ng pangangailangang iligtas ang kumpanyang minahal ng kanyang pamilya. Sa pagkakataong ito, hindi ko nahahayaang mawala siya ng basta-basta. Dahil doon, ay ako mismo ang lumipat sa kanyang mansyon dahil ayaw niyang tumira sa akin. At doon, Mami, mas lalo kong minahal si Rina dahil sa pag-aalaga na pinapakita niya sa akin. Mas naging malapit rin kami sa isa't isa at hindi ko nga po akalain na mabilis ko siyang nakuha. Higit sa lahat, Mami, ay ilang beses nang may nangyari sa aming dalawa. Gabi-gabi ko siyang ginagapang at hinahayaan niya naman ako. Doon ko napagtanto na mahal niya rin ako, Mami, pero hindi niya inaamin at handa akong maghintay. Ngayon ay kasalukuyan siyang nakaupo sa sofa at walang kahit na anong saplot at ganun din ako. Nasa pagitan ako ng mga hita niya dahil nilamuta ko ang kanyang mapupulang pakwan. Napadaing siya at diniin niya pa ang ulo ko. Matagal kong pinangarap to, Reyna. Mas lalo pang napadaing at napalagay siya ng dahan-dahan kong ibaon ang aking poste sa kanyang kuweba. Ngayon natutupad na ang pangarap mo. Napangiti ako at muli siyang hinalikan habang gumagalaw sa kanyang ibabaw. Nagsimula rin siyang salubungin ang galaw ko, Mami. Hindi ko akalain na ganito kakasarap. Masarap mayat mayain. Before we continue, you are listening on Sus Calami Channel. Sa tuwing hinahayaan niya ako, Mami, na may mangyari sa aming dalawa, ay mas lalo ko siyang gustong alagaan kaya binibigay ko ang lahat sa kanya. Lahat ng dapat na nararapat niyang matanggap. Akala ko po ay tuluyan ng magiging maayos ang lahat, Mami. Akala ko pagkatapos mailigtas ang kumpanya ng pamilya Elizalde, ay unti-unti na ring mabubuo ang buhay na matagal kong pinangarap kasama si Rina. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon ng paghihintay, naramdaman kong malapit ko nang mahawakan ang kaligayahang matagal kong hinintay. Nakapag-adjust na ako sa bago naming sitwasyon. Kahit malamig siya sa akin minsan, pinipilit kong unawain ang lahat. Iniisip ko na baka kailangan lang niya ng panahon. Hindi ko siya pinipilit na mahalin ako. Kontento na akong nasa tabi ko siya. Araw-araw ay pinagbubuti ko ang pagpapatakbo ng kumpanya. Unti-unti nang bumabalik ang sigla ng negosyo. Nagsisimula nang makabawi ang kumpanya sa mga pagkalugi nito. Masaya ang mga empleyado. Masaya ang mga stockholders. Akala ko pati si Rina ay nagsisimula nang maging masaya. Ngunit isang araw, nagbago ang lahat. Nasa opisina ako nang biglang magulo ang reception area. Narinig ko ang pagtatalo ng mga empleyado at security personnel. Hindi ko sana papansinin yun. Ngunit may kakaibang pakiramdam na bumalot sa akin. Maya-maya ay bumukas ang pinto ng opisina ko. Isang lalaki ang pumasok. Hindi ko siya kilala. Simple ang kanyang suot. Madumi pa ang sapatos at bakas ang pagod sa kanyang mukha. Wala siyang kahit anong katangiang maihahambing sa mga negosyanteng madalas kong nakakasalamuha. Diretso siyang tumingin sa akin. Ako si Jacob. Hindi ko maintindihan kung bakit parang galit ang kanyang tingin. At nandito ako para kunin ang asawa ko. Natahimik ako. Hindi ko agad naunawaan ang ibig niyang sabihin. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi siya natinag. Si Rina ang asawa ko. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o magagalit. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Imposibleng asawa siya ni Rina gayong ikakasal na kaming dalawa. Napaka-imposible. Sigurado ka bang nasa tamang lugar ka? Hindi siya ngumiti. Hindi ako nagkakamali. Napailing ako. Si Rina ay asawa ko at narito ako para kunin siya.
Nagsimula nang uminit ang ulo ko, Ma'am E. Umalis ka rito. Hindi pa rin siya gumalaw. Naparito ako para sunduin ang asawa ko. At doon na tuluyang lumabas ang galit ko. Hindi ko na napigilan ang sarili ko, Ma'am E, at sinuntok ko siya. Bumagsak siya sa sahig ngunit agad ding tumayo. Nakita ko ang dugo sa gilid ng kanyang labi. Ngunit mas lalo akong nagalit nang makita kong hindi siya natatakot. Tapos ka na ba? Lalong nag-init ang ulo ko. Manahimik ka. Hindi siya nagpatalo. Hindi mo siya pag-aari. Muli ko sana siyang susuntukin, ngunit natigil ako nang bumukas ang pinto. Pumasok si Rina at nakita ko ang takot sa kanyang muka. Astro, tama na! Napalingon ako sa kanya. Sabihin mo sa kanya ang totoo. Nakita kong namutla siya. Humigpit ang pagkakahawak niya sa kanyang bag. Wala siyang karapatang narito. Ngunit hindi siya tumingin sa akin. Sa halip ay lumapit siya kay Jacob. Jacob, napaatras ako ng isang hakbang pero may ideya na sa isip ko, Ma'am E. Anong ibig sabihin ito? Tahimik siya. Rina! Hindi pa rin siya tumitingin sa akin. Sabihin mo. Nanginginig ang boses ko. Ano ang nangyayari? Maya-maya ay pumikit siya at nang muli siyang nagmulat ng mata, ay tumingin siya sa akin. May dapat kang malaman. Tungkol saan? Huminga siya ng malalim. Matagal na kaming kasal ni Jacob. Pakiramdam ko ay nawalan ako ng pandinig. Hindi ko alam kung tama ba ang narinig ko, Ma'am E. Ano? Hindi ko matanggap. Hindi totoo yan. Kasal na kami. Nanginig ang mga kamay ko. Kailan pa? Bago pa tayo muling magkita. Nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Pasensya ka na, pero kinailangan ko lang talagang gawin. Ngunit huli na ang lahat. Doon ko tuluyang naunawaan ang bawat pangyayari. Naalala ko kung gaano siya kalamig sa akin, kung gaano siya kalayo kahit magkasama kami. At ngayon ay alam ko na kung bakit, dahil hindi niya ako minahal. Ginamit mo lang ako. Napayuko lamang siya, Ma'am E, at panayhingi ng tawad. Pagkatapos nun ay lumapit siya sa kanyang asawa at umalis sila. Iniwan akong napagtanto ang lahat. Pagkatapos nila akong iwanan, para akong nawala ng lakas. Nanatili akong nakatayo habang paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang mga sinabi ni Rina. Hindi ko matanggap na ang babaeng minahal ko ng buong puso ay may asawa na pala sa buong panahong kasama ko siya. Ilang araw akong halos hindi makakain at makatulog. Kahit anong pilit kong kalimutan ang nangyari, hindi mawala sa isip ko ang mga tanong na walang kasagutan. Bakit niya ginawa iyon? Bakit niya ako pinaasa kung alam naman niyang wala akong lugar sa buhay niya? Dahil hindi ako matahimik, nagpa siya akong alamin ang buong katotohanan. Palihim kong pinaimbestigahan si Rina at Jacob. Akala ko nung una ay niloloko rin siya ni Rina at wala itong kaalam-alam sa nangyari sa amin. Ngunit nang dumating ang resulta ng investigasyon, mas lalo akong nagulat. Nalaman ko na matagal nang alam ni Jacob ang lahat. Alam niyang nagkikita kami ni Rina. Alam niyang malapit kami sa isa't isa. Alam niyang halos lahat ng nangyari sa pagitan namin. Ngunit sa halip na pigilan ang kanyang asawa, pinabayaan niya lamang ito. Sa totoo lang, Ma'am E, ay gusto kong sirain ang lahat ng bagay na nasa paligid ko. Hindi ko matanggap ang katotohanang ang babaeng minahal ko sa loob ng napakaraming taon ay ginamit lamang pala ako para sa isang layunin. Akala ko unti-unti na siyang natututong maging masaya sa tabi ko. Akala ko ang mga simpleng ngiti niya noon ay sinyales na nagsisimula na rin siyang buksan ang puso niya para sa akin. Akala ko kapag nailigtas ko ang kanilang kumpanya, ay magkakaroon kami ng pagkakataong magsimula bilang tunay na mag-asawa. Ngunit mali pala ako, Ma'am E. Napakasakit tanggapin na habang ako ay nangangarap ng kinabukasan naming dalawa, siya naman ay naghahanap lamang ng paraan upang mailigtas ang kumpanyang iniwan ng kanyang ama. Habang tumatagal,
Nagsimula akong makita ang mga bagay na noon ay ayaw kong pansinin. Naalala ko kung paano siya palaging tila malungkot kahit na sinusubukan kong ibigay ang lahat ng gusto niya. Naalala ko kung paano niya iniiwasan ang mga usapang tungkol sa kinabukasan naming dalawa. Naalala ko rin kung paano hindi kailanman sumilay sa kanyang mga mata ang uri ng pagmamahal na matagal kong hinahanap. Hindi dahil masama siyang tao, hindi dahil gusto niya akong saktan, kundi dahil hindi talaga akong mahal niya at wala siyang kontrol doon. Isa rin akong nagkamali, Mami. Dahil sa kagustuhan kong hindi na siya mawala muli sa buhay ko, gumawa ako ng kondisyon na alam kong hindi tama. Ginamit ko ang kapangyarihan at impluwensya ko upang makuha ang isang bagay na hindi kusang ibinibigay. Noong una ay ayaw kong aminin yon. Mas madali kasing isipin na ako ang biktima. Mas madaling magalit. Mas madaling sisihin ang ibang tao. Ngunit habang lumilipas ang panahon, napagtanto kong may bahagi rin ako ng pagkakamali. Mahal ko si Rina. Ngunit ang pagmamahal ay hindi dapat ipinipilit. Hindi dapat ipinagpapalit. Hindi dapat ginagawang kasunduan. Isang araw ay nagkita kaming muli upang pag-usapan ang lahat ng maayos. Hindi na tulad ng dati ang pakiramdam ko noong makita ko siya. Nandun pa rin ang sakit, ngunit wala na ang matinding galit na minsang bumalot sa puso ko. Tahimik kaming nag-usap, Mami. Ipinaliwanag niya ang lahat. Inamin niyang desperado na talaga siya noon. Malapit ng tuluyang bumagsak ang kumpanya. Libo-libong empleyado ang mawawala ng trabaho kapag nagsara iyon. Maraming pamilyang umaasa sa kumpanya ang maaapektuhan. Bukod pa roon, dala-dala niya rin ang responsibilidad na ipinasa sa kanya ng kanyang yumaong ama. Ayaw niyang makita ang pinaghirapan ng kanyang pamilya na mawala ng gano'n na lang. At nang dumating ako at mag-alok ng tulong, nakita niya iyon bilang huling pag-asa. Hindi niya itinatanggi ang kanyang kasalanan. Hindi siya gumawa ng dahilan. Hindi niya sinubukang buluktutin ang katotohanan. Sa halip ay buong loob niyang inamin ang lahat, Mami. Handa rin niyang isauli ang bawat sentimong nagastos ko para sa kanilang kumpanya, kahit paabutin niyo ng maraming taon. Sa unang pagkakataon, nakita ko kung gaano kabigat ang mga pinasan niya sa loob ng mahabang panahon. Hindi rin pala naging madali para sa kanya ang lahat, at habang nakikinig ako, mas lalo kong naunawaan ang sitwasyon niya, Mami. Pagkatapos noon, ay nakita ko rin si Jacob. Sa pagkakataong yon, ay wala na ang galit na bumalot sa aming dalawa nung una kaming nagkita. Mas pinagmasdan ko siya ng mabuti. Isa lamang siyang simpleng lalaki. Wala siyang malaking kumpanya. Wala siyang marangiyang sasakyan. Wala siyang koneksyon sa mundo ng negosyo. Ngunit mayroon siyang isang bagay na hindi ko kailanman naibigay kay Rina. Ang kapayapaan. Nakita ko yon sa paraan ng pagtingin niya kay Rina. Hindi niya ito tinitingnan bilang isang donya o CEO. Hindi niya ito tinitingnan bilang tagapagmana ng isang malaking negosyo. Tinitingnan niya ito bilang simpleng babae na mahal niya at mas lalo akong natahimik nang malaman kong kahit matapos ang lahat ng nangyari sa pagitan namin ni Rina, ay tinanggap pa rin siya ni Jacob ng buong puso. Wala akong nakitang galit sa kanya. Wala akong nakitang paghihiganti. Wala akong narinig na panunumbat. Sa halip ay pinili niyang unawain ang babae niyang mahal. Doon ko nakita kung gaano katatag ang pagmamahala nilang dalawa, Mami. At doon ko rin napagtantong isang katotohanang matagal kong iniiwasang harapin. Natalo ako, Mami. Hindi dahil mas mahirap siya kaysa sa akin. Hindi dahil mas mayaman ako kaysa sa kanya. Hindi dahil mas marami akong naabot sa buhay. Natalo ako dahil ang puso ni Rina ay matagal nang nakalaan sa kanya. Kahit anong gawin ko, hindi ko mababago yon. Kahit gaano ko siya kamahal, hindi ko mapipilit ang isang pusong hindi para sa akin. Kaya sa huli, ako mismo ang sumuko, Mami. Hindi dahil wala na akong pagmamahal para kay Rina. Sa totoo lang, mahal ko pa rin siya. Marahil ay mananatili pa rin siyang espesyal sa puso ko sa mahabang panahon. Ngunit dumating ako sa puntong napagtanto kong minsan, ang tunay na pagmamahal ay marunong ding magpalaya. Kung talagang mahal mo ang isang tao, hindi mo siya ikukulong sa isang buhay na hindi niya gusto. Hindi mo siya pipigilan sa kaligayahang matagal na niyang natagpuan. At hindi mo ipagpipilitan ang sarili mo
kung alam mong may ibang taong mas karapat-dapat na mahalin siya. Nagkaroon kami ng maayos na closure. Nagpasalamat siya sa lahat ng naitulong ko. Humingi siya ng tawad sa lahat ng sakit na naidulot niya, at ako naman ay humingi rin ng tawad sa mga pagkakataong naging makasarili ako. Sa wakas, pareho naming nailabas ang mga bagay na matagal naming kinikimkim. At sa pagkakataong yun, matapos ang napakaraming taon, gumaan ang pakiramdam ko, Mami. Hindi dahil nakuha ko ang babaeng mahal ko, kundi dahil natanggap ko na ang katotohanan. Ngayon, Mami, paminsan-minsan ay may nakakarating pa ring balita tungkol sa kanila. Nananatili si Rina sa probinsya kasama si Jacob, at sa tuwing nakakakita ako ng mga larawan nila, hindi ko maiwasang mapangiti. Nakikita ko si Rina na nakasuot lamang ng simpleng damit habang naglalakad sa bukirin. Nakikita ko siyang tumatawa habang tumutulong sa pagtatanim. Nakikita ko siyang nakaupo sa ilalim ng puno habang magkatabi silang kumakain, at sa bawat larawang yun, kitang-kita ko ang saya sa kanyang mga mata, Mami. Nakakagulat isipin na ang babaeng dating lumaki sa karangyaan ay nagawang mamuhay ng ganun kasimple. Ngunit marahil yun ang epekto ng tunay na pagmamahal. Nagiging magaan ang lahat kapag kasama mo ang taong mahal mo. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang bahay. Hindi mahalaga kung gaano karami ang pera. Hindi mahalaga kung gaano kataas ang katayuan sa lipunan. Dahil sa huli, ang tunay na yaman ay ang makasama ang taong nagbibigay ng kapayapaan sa puso mo. At habang nakikita ko silang masaya, unti-unti ko ring natatagpuan ang sarili kong kapayapaan. Hindi man kailanman naging akin si Doña Rina, hindi man natupad ang pangarap kong makasama siya habang buhay. Masaya pa rin ako dahil nakita kong natagpuan niya ang kaligayahang matagal niyang hinahanap at sapat na yun. Minsan hindi tayo ipinaglalaban ng taong mahal natin. Minsan hindi tayo ang pinipili. Ngunit hindi ibig sabihin nun na walang halaga ang pagmamahal natin dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa pagmamayari. Nasusukat ito sa kakayahang hangarin ang kaligayahan ng isang tao kahit hindi ikaw ang dahilan nito. At ngayon, Mami, habang sinusulat ko ang huling bahagi ng aking liham, nakangiti na rin ako. Hindi dahil masaya ang naging wakas ng pangarap ko, kundi dahil natutunan kong tanggapin na may mga taong dadaan lamang sa buhay natin upang turuan tayo kung paano magmahal at kung paano magpaalam. Muli, ako po si Astro. Ito ang aking lihim na pagtatapat. Sa paglipas ng panahon, natutunan kong hindi lahat ng pagmamahal ay nauuwi sa masayang wakas. May mga taong mamahalin natin ng buong puso, ngunit hindi tayo ang pipiliin nila. Masakit man tanggapin, natutunan kong ang tunay na pagmamahal ay marunong magpalaya. Hindi naging akin si Rina, ngunit masaya akong nakita siyang natagpuan ang kapayapaang matagal niyang hinahanap. Ngayon wala na akong galit o hinanakit sa puso, Mami. Tanging pasasalamat na lamang sa mga aral na iniwan ng nakaraan. At sa wakas, handa na rin akong magpatuloy sa aking sariling buhay. Lubos na gumagalang, Astro. This is Sus Calami Channel. Maraming salamat po!